Kaya pagpasok mo ng masjid, huwag kang uupo agad. Kaya nga, ano yung sunnah ustad na isasagawa sa loob ng masjid? Ang sunnah na yan ay tahiyatul masjid. Walang sunnah. Nadagdag kaalaman. Kailangan i-correct mo yung intention mo. Baka mamaya, nagsasagawa ka ng sunnah ng Juma, ang akala mo ay sunnah ng Juma o sunnah rawatib. Pag intention mo yan, ang tawag dyan ay bid'ah. Kasi walang sunnah before Juma. Take note, ang sunnah sa duhur, mayroong sunnah before duhur. Ilan? 4. Ang Juma, walang sunnah before Juma. Naintindihan? Walang sunnah before Juma. Ang sunnah na yan before Juma, anong tawag? Tahiyatul masjid. Ang propeta sallallahu alaihi wasallam, habang siya ay nagkukhutba, nakita niya yung lalaki pumasok, umupo agad. Ang propeta sallallahu alaihi wasallam, tumigil makhutba. Sabi niya, kum pasali rakatin. Pinatayo niya. Anong ibig sabihin? Sunnah rawatib? Hindi. Tahiyatul masjid. Ang sunnah ng Juma, saan? Pagkatapos. Okay. Pagkatapos ng salatul Juma, doon ang sunnah ratiba ng Juma. Pero nagkaroon ng opinion ang mga ulama. Unang opinion, ilang raka'a ang sunnah ng Juma after salatul Juma? Ilang raka'a? Ibig sabihin, pagkatapos ng Juma, doon ka magsusunna. May nagsabi 2 raka'a. May nagsabi sa mga ulama, 2 raka'a. May nagsabi sa mga ulama, 4 na raka'a. May nagsabi sa mga ulama, 6 na raka'a. At pang huling opinion, may nagsabi sa mga ulama, kapag sa masjid ka magsunna, pag sa bahay, pero ito yung sinasangayunan ko, na opinion. Kapag magsusunna ka sa masjid, 4 na raka'a, siyempre 2 raka'a muna din, 2 raka'a. Pero kung sa bahay ka magsusunna, 2 raka'a na lang. At least may idea kayo. Pero kahit saan doon, kung nag-2 raka'a ka lang, kung nag-4 na raka'a ka, kung nag-6 na raka'a ka, lahat naman yun ay opinion ng ating mga ulama, which is may mga dalil naman lahat. Naintindihan? Okay.